Isa sa mga paborito kong ulam ang pusit. At bukod sa adobo at paggawa ng calamares dito, may masarap akong recipe na madali lang gawin at siguradong mapapa-extra rice ka sa sarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng pusit. Bali, bumili lang ako ng 3 piraso at almost 1 kilo na rin ito. Yung ulo niyan tinanggal ko na kasi gagamitin ko sa ibang recipe. Hihiwain lang natin ito ng pa-cubes or kung gusto nyo naman ng pabilog, pwede rin naman. Kakailanganin din pala natin dito ng bawang, luya pantanggal ng lansa, 1 piraso ng sibuyas, 2 red bell pepper at onion leeks. Halagang 20 pesos po yan. Bago tayo magluto, gagawa muna tayo ng sauce. At unahin ko na nga gawin muna yung slurry. Magmix lang tayo ng 5 tablespoon ng water at 1 tablespoon ng cornstarch. Then sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 3 tablespoon ng toyo, 3 tablespoon ng ketchup, 1 sachet ng oyster sauce, 1 tablespoon ng asukal, 1 tablespoon ng sesame oil at 1/2 teaspoon ng pepper. Pwede pa kayong mag-add dito ng seasoning pero yan po ay optional lang. Haluin lang natin ito, then ilagay na yung slurry na ginawa natin kanina. Haluin lang uli ito, then iset aside. At sa pagluluto naman ng pusit, bali sa isang kawali maglagay lang tayo ng tubig at asin. At pag kumulo na nga ito, ilalagay na natin yung pusit na hiniwa kanina. Lulutuin lang natin ito ng mga 1 minuto, then after 1 minute, hanguin na natin ito para maiwasan na maging makunat at matigas yung ating pusit. After nga nating maluto yung pusit, iset aside muna. Then sa isang pan, maglagay lang tayo ng mantika at mag-start na tayong magisa. Inuna ko na ngang nilagay dito yung luya, then yung bawang at sibuyas. At pag nag-aroma na yung ating ginigisa, ilagay na rin natin dito yung red bell pepper at yung pusit na niluto natin kanina. Haluin lang natin ito, then ilagay na rin yung onion leeks. After ng onion leeks, ilalagay na rin natin yung sauce na ginawa natin kanina. Haluin lang uli natin ito at takpan ng mga 2 minuto. At sobrang dali nga lang netong gawin, mas matagal pa yung pagpiprepare ng mga ingredients na kakailanganin. And after 2 minutes nga, tikman nyo na lang din yan kung okay na ba sa inyo yung lasa. Mag-add na lang po kayo kung sa tingin niyo ay may kulang pa. Haluin lang uli natin ito, then ahunin na natin sa kalan. Wag po pala natin i-overcook itong ating squid para hindi nga maging makunat at matigas. At ganun lang kadali, ready to serve na ang ating napakasarap na recipe sa pusit. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. So for today's video, nagluto naman ako ng isa sa mga paborito kong ulam, ang pusit. Ayan. Ang lambot ng pusit. Mm. Mm.